Alright, mga minamahal, yes, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So ngayon nga po mga minamahal, pag-usapan natin itong si Senator Rodante Marcoleta. Mukhang tama nga talaga ang kasabihan na nauhuli ang isda sa bunganga. Can you imagine that, mga minamahal? Tinanong before sa hearing itong si Senator Rodante Marcoleta kung meron siyang connection or kilala niya ba itong si Orly. Ang sabi noon ni Senator Rodante Marcoleta, hindi, and never pa daw silang nagkausap. Yan yung sabi ni Senator Rodante Marcoleta. Pero sa ipaparinig ko sa inyong interview ngayon, mga minamahal, actually ito random question lang sa kanya, 'di ba, na what if bumaliktad daw itong si Orly. And then sabi ni Senator Rodante Marcoleta, hindi siya babaliktad. Like, nagulat ako na sinabi niya yun. Na in the first place, he said na wala silang connection with Orly. And then randomly question doon sa 2x2 ni Katunying, mukhang nalaglag. Itong si Senator Rodante Marcoleta sa kanyang sarili mismong bunganga. Anong sabi? Na yes, hindi babaliktad itong si Orly. Ibig sabihin, kinausap niya na or nakausap niya na. 'Di ba? Parang, totoo ba na yung surprise witness na yan ay witness for sale? Tanong lang. Ito pakinggan nyo to, mga minamahal. Parinig ko sa inyo. Opo. Okay. Hindi ko kaya babaliktad itong witness na ito? Ano yung tanong nyo? Hindi ko kaya bigla na lang bigla bumaliktad naman at mag-recant ng kanyang mga sinabi. Hindi ako naniniwalang babaliktad yun. Nakausap ko eh. Tingin nyo, maninindigan ito sa kanya sinabi at hindi... Rinig nyo? Hindi babaliktad, nakausap ko. Kahit yung dalawa nagulat, na pag ganun. Tingnan nyo mga minamahal. Walang babaliktad yun. Nakausap ko eh. Pag bigla bumaliktad naman at mag-recant ng kanyang mga sinabi. Hindi ako naniniwalang babaliktad yun. Nakausap ko eh. Rinig nyo? Sinabi ni Senator Rodante Marcoleta na hindi na yun babaliktad. Like, may assurance na hindi babaliktad itong si Orly kay Senator Rodante Marcoleta sa kanyang mga sinabi. Oh my God. Grabe. Sobrang intense. May namamagitan nga ba dito kay Orly at dito kay Senator Rodante Marcoleta? You know what? Yung pinaka main point dito is conflict of interest. Pangalawa, parang merong tinatago at merong pinoprotektahan itong dalawang to. Sa aking napapansin lang Pangatlo, kung ganito kasalungat ang kanyang mga sagot, di ba? Paano natin mapagkakatiwalaan ang kanyang mga pahayag sa mas mabibigat na issue? Salungat si Senator Rodante Marcoleta, alam ninyo. Una, sinabi niya hindi sila nagkakausap. And then eventually, hindi siya babaliktad kasi nakausap ko na. Di ba? Kung walang tinatago, itong si Senator Rodante Marcoleta, bakit kailangan niya pang magsinungaling? Bakit kailangan niya pang mag-deny in the first place? Tapos kusa rin niya namang aaminin. Diba? So, ito mismo ang patunay na hindi na natin kailangan ng matinding, masusing investigasyon para makitaan natin ang inconsistency. Diba? Ang mga sagot ni Senator Rodante Marcoleta. Kasi, kita naman ang kanyang ginagawang pagsisinungaling. Kung meron bang matinong mambabatas, mga minamahal, kailangan niya bang gawin na magkaroon ng direct contact sa isang testigo? Lalo pat mukhang labag ito. Kasi talaga ganito yung atake. May pinoprotektahan, mayroong ngalan na dapat mailaglag. Parang yun Ang magiging ending parang ganito. Idiin si Zaldico. Para pag magsalita si Zaldico, maidiin si House Speaker Martin Romualdez. At yung ending, pasilatehin itong si House Speaker para ang maging ending, masisi si President Bongbong Marcos.
Ganyan yung proseso na aking nakikita. Kaya malinaw na itong si Senator Rodante Marcoleta ay mayroong conflict of interest. Lalo pat mapapansin nga ninyo, may issue na naman na panibago itong si Senator Rodante Marcoleta about sa kanyang asawa. 'Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, may pinoprotektahan, may pinagtataguan, at may conflict of interest. Yan yung aking nakikita. 'Di ba? So, hindi ito patas na proseso itong ginagawa ni Senator Rodante Marcoleta. At mas masahol pa ang kanyang ginagawa na parang lumalabas, na parang pinoprotektahan niya lamang ang kanyang ngalan ng kanyang asawa, ngalan ng kanyang sarili, or ng ngalan ng kanyang sariling mga kakampi. Diba? Uy, pasensya na mga minamahal, medyo pause ba si Mima? Dahil alam niyo naman, piyesta, diba, dito sa atin. Shoutout nga pala sa mga taga Northern Samar, sa piyesta, sa mga bungtuhanon ninyo. Diba? Taga-Diinkang, Katubig, Las Navas, Loang. Diba? Happy Fiesta. So, dito sa amin, kaka-fiesta pa lang. So, anyway, mga minamahal, huwag natin kalimutan sa politika, madalas talagang mayroong mga tao na magaling magsalita lamang. Tingnan ninyo nga, yung affidavit ni Gutesa. Diba? Ano yung nangyari? See? Mismong abogado, hindi uma-agree. Hindi umuoo. Hindi niya sinabi na, akin gawa yan. So, wala tang nagsisinungaling. Doon pa lang, bagsak na Diba? At tama lang na i-background check or ipasabpina na din kung pwede. Well, sabi na nga ni Ping Lacson, ipapasabpina daw. Hindi umano. Itong si Senator Rodante Marcoleta, yung lawyer, and itong sining pumasok. At itong si kapatid ko yun, mga minamahal. At itong si, Gutesa. Diba? So, nawahuli, literal, ang isda sa kanyang sariling bunganga. Kayo mga minamahal, ano yung masasabi nyo dito? Diba? Nakakatawa mong isipin, ngunit si Senator Rodante Marcoleta na din mismo ang naglalaglag sa kanyang sarili. At halatado, napapansin ng mga tao yun. Kaya, sabi nga nila, diba, less talk, less mistake. Ang hilig magpa-interview Tulad ng isang pa-interview niya, nagmura pa. Tanga. Kita ninyo? Ganyan ba ang isang ugali ng mambabatas? Tama ba yun? Tanong lamang po. Alright, mga minamahal. Anyway, pahingi lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and always hit notification bell, mga minamahal, for more update. Sa ating mga team replay, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Ingat, mga kababayan.